back to my channel. So for today's video, magluluto tayo ng isang soup na pinapakain sa mga Koreans during birthday or pag nanganganak sila. Ito ang seaweed soup or ang tinatawag na miyok soup. Nung nanganak ako, trivia lang, nung nanganak ako, usually lahat naman ng mga Koreans na babae, pag nanganganak sila, pinapakain sa kanila to from breakfast, lunch, and dinner 3 times a day. Kasi nga, para daw makarecover agad yung body. Ito kasing miyok soup, good source siya ng iron, iodine, calcium at nagpapababa ng cholesterol. Wow! So, during birthday, kada birthday, kahit hanggang tumanda na, ito ang laging isa sa hindi pwedeng mawalang handa. As in, talagang hindi ito pwedeng mawala. So, bawat birthday meron ito. Parang, you know, pag-alaala sa panganganak ng nanay. Kaya ito yung binibigay sa kanila. So, nung nanganak ako kay Hajun, nung first time kong manganak, to be honest, umay na umay talaga. Kasi imagine mo, nilutuan ako ng isang napakalaking kaldero nito. Eh, syempre, hindi pa ako sanay nun, no? Hindi ako sanay ng, parang feeling ko damo to sa dagat. Hindi ako sanay kumain. Parang nalalangsahan ako nung una. Pero eventually, nung nakatry ako siguro mga 3 beses, ang sarap pala niya. Kasi nga, niluluto siya na may baka. So, para siyang bulalo type na may dahon. Ganon. So, every time na manganganak ako, itong lagi kong kinakain. Pero in fairness, talagang nakaka-recover agad siya. As in, CS ako, one day lang ata, naglakad na ako. As in, talagang sobrang ang bilis niya makapag-recover. Tapos, every time na may birthday sa amin, hinahanda ko to. Parang, diba, parang tama naman sila. Kung may pansit sa atin, Pilipino, eto sa kanila yon. Doon may japchae din naman talaga sa kanila. Pero kung sa atin talaga, pansit, pampahaba ng buhay, ewan ko hindi to pwedeng mawala. So, eto pala, etong miyok soup natin, sobrang dali lang. Bakit? 3 lang ang ingredients. Pero syempre may mga may mga sauce tayong gagamitin. Pero 3 lang ang main ingredient. Miyok, beef, bawang. That's it. Sobrang easy. So, maghihiwa na tayo ng ingredients. Wait. Before tayo maghiwa ng ibang ingredients, ibababad muna natin tong miyok or cut seaweed sa water kasi kailangan natin siya isok for about 15 to 20 minutes. Nakikita niyo, sobrang liit niya, no? Sobrang liit, pero mamaya, lalakihan. Yan, bababad muna natin sa water, mga 15 to 20 minutes. Magugulat kayo mamaya, lalaki yan. Okay, so set aside muna natin siya kasi magkakat tayo ng ingredients. So yung bawang, pipinuhin lang natin siya ng sobrang pinong-pinong-pino. As in, pinong-pinong-pino. Favorite ito ng mga anak ko, pinapabaong ko din. Hindi ibig sabihin po na birthday soup to at during panganganak lang, doon na lang pwedeng kainin ha. Dito sa bahay namin, dahil healthy nga to, once a week pinapakain ko to sa anak ko. Hindi pa naman sila nagkasawa. Pinapabaon ko rin sa school. Tingnan mo to. Hindi pa po ito mas pino pa rito. Pero ikakat na natin ang video kasi parang ang haba na ng bawang. Nang paghihiwa ko ng bawang. So, eto na yung ating miyok. Binabad natin for about 15 minutes. Tignan nyo. Ang dami na niya, diba? Tapos lumaki. Ang lalaki na. Ayan. Diba? Ang daming magagawa. Sobrang konti lang. Kung 1 o 2 tao lang kayo, konting-konti lang ang ilalagay nyo, please. Kasi dadami siya. Uusbong siya, lalaki siya. So, i-drain natin to para igigisa na natin. Okay? So, ayan. Mag-start na tayo magluto. And as you can see, sobrang konti lang ng ingredients. Yung miyok natin na binabad, ayan, drainin ko na siya kasi igigisa natin. Yung bawang, yung beef, binababad ko pa para mas mawala pa yung dugo. At sobrang simple lang din ang ilalagay nating condiments. Fish sauce, paminta, sesame oil, igigisa natin siya sa sesame oil at ang mahiwagang beef powder, dashida. Diba, nakaraan, nakita nyo, lagi rin akong gumagamit ng dashida. So, pwede kayong bumili rito, stock lang, ilalagay po sa ref, tawag sa labas. Sa ref po, para mas ano siya, para mas, parang, ano bang tawag nun?
Ma-preserve? Ano? Yeah, mas ma-preserve siya. Tapos, yung powder niya, hindi gano'n na nagmo-moist. So, doon dapat siya sa ref. Okay, so let's start. So, wala tayong apoy. Naka-on pang yan. Ay, hindi pala. Naka-on pala. Naka-on pala. Sorry na. Kala ko wala kayong gas. Kala ko rin eh. So, ayan. Painitin lang natin to. Pwede pong ordinary na oil dyan? Hindi ko pa na-try, pero kasi sa Korea talaga, ginagamit talaga is ang sesame oil. Kasi nagdadagdag siya ng aroma. Okay. So, baka kasi pag naglagay tayo ng ordinary oil, mamuo sa ibabaw, alam mo yun, magmantika. So, magiging greasy siya. Oh. So, sesame oil ang ginagamit talaga. So, hinaan ko ng konti yung apoy ha, kasi baka naman masunog yung sesame oil. So, lalagay ko lang tong lahat, baliktad. Ayan, lalagay natin lahat ng sesame oil. And then, ilalagay na agad natin ang seaweed. Kasi hindi natin pwedeng sunugin yung sesame oil. Yan. Ginigisa ko yung seaweed. May ibang version po. Dati, ang ginagawa ko, pinapakuluan ko lang yung seaweed. Lagay ang bawang, lagay itong ingredients, lagay yung beef. Tapos, pagluto na, ilalagay ko yung sesame oil. Yun ang dati ko. Yung mga tamad version ko. Pero na-realize ko, mas masarap pala siya. Nung trinay ko to, mas masarap pala na igisa. Eto kasi nakita ko, shout out sa aking hipag bang tawag doon. Bayaw. Babae? Oh, babae. Hipag. Hipag. Ay, sorry naman. Shout out sa aking hipag. Ginigisa niya yung seaweed. So, okay, tinignan ko lang siya. Magaya nga. Mas masarap nga. Yan, igigisa lang sesame oil. Siguro para mas manuot yung oil dun sa, sa seaweed natin. Siguro mga about 3 to 5 minutes na pag-isa. Hindi siya masusunog kasi low fire lang tayo. At syempre, paanohin natin. Parang ano pala yan, ma'am, no? Parang miso soup. Yes! Corrected by. Yes, tama ka. Miso soup ng Japan. Pero yung Japan kasi gumagamit ng ibang miso atang tawag. Anyway, yun. Para siyang miso soup. Ito rin ang ginagamit ng Japan, for sure. Iisa lang sila. Seaweed. Magkaiba lang sila ng ingredients. So, ayan. Lagay na natin yung bawang. Alisin na nga natin ito. Makita naman na nila. Lagay natin yung bawang. Marami po ako maglagay ng bawang. Yung iba po, mga 2 cloves lang. Yung hipag ko ganun. Ayan. Igasa lang. Kasi nyo, hindi sunog yung ating bawang ha. Maglalagay tayo na ng patis. Lalagyan na natin ng patis. Yan. Siguro mga... Ma-adjust naman natin yan mamaya. Okay. Tamang tansya lang. Tama ka. Tamang tansya lang. Kasi ma-adjust naman. Maglalagay naman tayo ng tubig. Pag maalat, dilagyan mo ng Pero syempre, konti lang muna. Para lang manuot dito. Sa seaweed. Alam mo. Diba? Ang bango-bango. Yes! Shout out. Hi, Ana. Yan. Tapos, ngayon, maglalagay na tayo ng paminta. Yan. Maraming paminta. Okay. Tapos, isa lang natin ng konti. And then, ilalagay na natin ang ating tubig. Gaano po karami yan? Tansya lang? Yes! Tansya lang din. Okay. Kung gusto mo ng mas masabaw, may mga bata kasi like si Hajun Haon, mas hilig nila yung sabaw. Gusto nila maraming sabaw. So, dinadagdagan ko ng sabaw. Pero, papakulo muna natin. Mamaya na tayo magdagdag. Okay? A few inches later. After siguro mga 15 minutes, kumulo na siya ng kumulo, maglalagay na tayo ng ating mahiwagang baka. Yung kaninang baka po. Yes, yung ating sahog. Yan. And then, maglalagay po ako ulit ng konting tubig kasi nga, mahilig ang mga anak ko sa sabaw. Huwag po kayong mag-alala kung maraming naluto nyo. Kasi pagkaluto nyo, pwede nyo po iset aside at i-ref muna. Pwedeng kainin ulit the next day or 2 days pa. So, eto, magdadagdag na tayo ng ating beef powder. Mag-adjust tayo mamaya. Huwag pong mag-alala
pag wala po kayong dashida or beef powder ng Korea, pwede po kayo gumamit ng Knorr beef cubes. O, Knorr, alam mo na, baka naman. Ayun. Tapos takpan ulit natin pakuluan. Pabalik tayo. Eventually. So, ayan, kulong-kulo na siya, pero tinikman ko siya matabang. So, magdadagdag tayo ng patis. Matabang eh. Kasi itong patis na ito, hindi maalat. So, ayun. Magdadagdag din ako ng konting paminta pa. Mahilig sa paminta. And then, yan, pakulan lang natin. Siguro mga 5 minutes, we're okay na. Done na to. So, ayan, tikman ulit natin kung okay na yung dinagdag natin patis. Swak na siya. Saktong-sakto. So, gawin nyo to guys, lalong-lalo na ngayong tag-ulan. Kasi, di ba, maraming nagkakasipon at umong mga bata. Instead na laging lugaw, pwede nyo itong gawin. Mainit na sabaw, alam mo yun. Tapos, healthy pa. Ito talaga, as in, favorite ng mga anak ko. Every week ko itong ginagawa. Kaya hindi pwedeng mawalan ng miyok dito sa bahay. And anyway, bago tayo mag-end, explain ko lang ha. Pag bumili kayo sa Korean Mart, merong miyok na malaki. Yung malaking yon matigas. Pero miyok yon matigas. Tapos pag binabad mo siya, magiging ganon. Yun nga lang, ang pinagkaiba, sobrang haba nun, so gugunting-guntingin mo pa siya. Matrabaho. So ako, ang binibili ko yung ganito, yung mga cut seaweed na. Kasi kung bibili ka nun, matrabaho, tapos medyo may parts doon na matigas talaga, yun ang inaayawan ni na Hajun Haon. Kaya ako, eto na lang. At least wala yung matigas na parte, saka medyo slimy. So, kung ako sa inyo, pag bibili kayo, eto, yung cut seaweed na. Mas madali pa. Kesa magbababad kayo, gupit kayo. Unless, siguro walang ganon, pwede na yun. Pagtsagaan. So, anyway, I hope guys you will like it. See you next vlog. Bye! Tama ka.